worship. Thank you so much, Lord, for your amazing love to us. Thank you, God, because you are the King of Kings and the Lord of Lords, who deserve worship and praises, O God. Lord, sa aming pong lubos na paglapit sa iyo ngayon, we ask your forgiveness, whatever sin we have committed, Lord, sinadya mang bagay o hindi, O Diyos, linisin mo po kami ng iyong buhay at banal na dugo. At sa oras na ito, O Father Heart God, idamit niyo po sa amin ang damit na iyong katuwiran. At hinihiling namin, O Diyos, ang iyong pong kapangyarihan na kumilos sa aming kalagitnaan. Mag-bless, O God, sa lahat ng aming pong pagpupuri, O Father God. Sa lahat ng inuna ang iyong kariyan at ang katwiran, Panginoon. According to your promises, ibibigay mo ang dalangin ng kanilang mga puso. Lord, I pray, bless all the worship services of JA1 Church nationwide and worldwide. I also pray, protect all our brethren as they come over in our worship services today. Thank you, Lord. Bless also, God, all our brethren who are worshiping you online. Salamat po, and we promise, O God, only your holy name will be lifted up and will be glorified. Today, we ask all these things in Jesus' name. Everybody say amen and amen. You may be seated, please. In the book of Luke chapter 4, verse 18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, He is the anointed one. Amen. Let us declare J1 culture. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. That's the J1 culture. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Good morning. Good morning. Are you all excited today? Yes, the Lord is really good. His mercy endures forever. Praise God. Good morning din sa lahat ng mga nanonood ngayon at sumasamba via online sa iba't ibang part ng mundo. Sa Asia, good morning. Sa iba't ibang part ng Europe, still early in the morning over there, good morning. Sa Middle East at sa iba't ibang part naman ng Northern America and Southern America, good evening sa inyong lahat. Praise God. Rest assured ng ating pong worship service ngayon, even though na malayo po kayo as you worship God, listening to the Word of God via online, the Lord will gonna touch you because God is not limited by distance, nor space, nor even time. Praise God. At sa lahat naman ng mga narito sa worship hall, I know and I believe that you seek first God's kingdom and His righteousness. The Lord promised this, all these things shall be added unto you. Lahat ng pangailangan nyo ay Kanyang idaragdag. Amen? Hallelujah. Very exciting. Yes, give glory to the living God. Praise the Lord. Sa lahat ng mga first-timer, meron po bang sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang po nakarating po dito sa J1 Church? Raise your hands, please. Yes, welcome. Welcome to the J1 family. Welcome, sir. Welcome, madam. Welcome. Kayo po ay VIP sa amin. Kayo po ay very important person po sa amin. And mamaya, kayo po ay meron pong iimbitaan po kayo mamaya na pupunta po doon sa VIP room para kayo po ay lubos pong makilala po namin. Alright? So this time, ang ating pong topic is all about, everybody say,
worship God in spirit and in truth, in spirit and in truth. Yan. Sa Tagalog ay sa espiritu at katotohanan. Ito po ay napakahalaga na ating mapag-usapan po ngayon sapagkat nagtataka po ang marami why we JA1 people are always telling we worship God in spirit and in truth. Sinasamba natin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Alright. Lagi nyo naririnig sa inyo po lingkod na ang ating pong pinag-uusapan ay full gospel, buong Biblia. At hindi ito pwede pong pigilin ng sinuman at hindi rin po pwedeng pasubalian ng sinuman. Hindi rin ito pwedeng ikangay itago ng mga anak ng Diyos. Dahil ang sabi ng Bible mismo, masakit ang katotohanan, pero ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sabi ng Book of John, chapter 8, verse 32, the truth will set you free. Yeah. So, let us open our Bible. Dito po sa aklat ng John chapter 4, verse 23 up to 24. But the time is coming, indeed, it's here now, when true worshipers, everybody say worshipers, will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. Remember that word. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is a spirit. So those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ang Diyos ay espiritu. At ang sino mang sasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa espiritu at sa katotohanan. So God will be the one to bless His words. Worship allows us to express gratitude for the good things God has given us. It helps us recognize that every good and perfect gift comes from Him. Alam niyo, ang pagsamba ay pagpapahayag ng pasasalamat sa mabubuting bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Tinutulungan tayo nitong makilala na ang bawat mabuti at perpektong regalo at nagmumula ay nagmumula sa ating pong Diyos. Lahat na itinagmumula sa ating pong Diyos na buhay. Kaya nga, through worship, we gain a deeper understanding of who God is and what He is capable of. Sa ating pagsamba kasi, nagkakaroon tayo ng mas malalim at malalim na pangunawa kung sino ang Diyos at kung ano ang kaya niya. Kaya ang worship o ang pagsamba builds our understanding of God's character and His willingness to work in our lives. Ito raw po'y binubuo ng pagsamba ang ating pangunawa sa katangian ng Diyos at ang Kanyang kahandaang kumilos sa ating mga buhay. Naniniwala ko kung paano sinabi ng Diyos that God is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos mismo ay nagpapakilala sa mga taong tunay na sumasamba sa Kanya. Kaya, true worship involves heartfelt encounter with God, where we focus on Him. Nakapokus tayo sa Kanya. Depend our understanding of His character and build our confidence in His power and provision. Kaya kapag tayo ay sumasamba, ipinapahayag natin ang ating pagtitiwala
sa kapangyarihan at probisyon ng ating Diyos. Kaya as we worship in spirit and in truth, may our lives be transformed and may we experience the fullness of God's presence and blessings. Kaya sabi ko nga, sa ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan, naway magbago ang ating buhay at maranasan natin ang kapuspusan ng presensya at mga pagpapala ng ating Diyos. Napansin ba ninyo pag tayo sumasamba, wala tayong sinasambang rebolto? Why? Again, God is Spirit. Dahil siya Espiritu, hindi mo siya nakikita. Bakit? Dahil sobrang laki niya. Mas malaki pa siya sa mundo. Mas malaki pa siya sa universe. Mas malaki siya sa anumang size na gusto mong isipin laki. That's why siya ang Espiritu. Hindi ma-measure ang sukat ng ating Diyos. One time, mayroon pong isang hari ng Babylonia na gumawa ng Diyos-Diyosan na napakalaki. At pagkatapos po noon, iniutos po ng hari na sambahin ito ng lahat ng tao sa buong mundo. Then, sila Shadrach, Meshach, at Abednego, na mga anak ng Diyos, mga Israelita po ito, na sumasamba sa Diyos, Espiritu at katotohanan, hindi po sila lumuhod. Hindi po sila sumamba. Ganon din si Daniel. Alam nyo? Si Daniel, nung nalaman na siya po ay hindi sumasamba, kundi siya po'y lagi na lang lumuluhod, nakataas ang kamay, sinasamba ang Panginoon. Yung mga naiinggit po sa kanya, nireport nila sa hari. At ang sabi, "Oh, Daniel, nalaman ko na hindi mo raw sinasamba ang Diyos na ginawa ko." Tandaan niyo po ha, sabi nung hari, hindi mo sinasamba ang Diyos na ginawa ko. Ginawa nung hari ang Diyos. Pwede bang gawin ng tao ang Diyos? Ang Diyos ang gumawa sa tao. Pero ang tao gumagawa ng kanyang Diyos. Alam nyo, sabi po ni Daniel, "Opo, mahal na hari, dahil isa lamang po ang Diyos kong sinasamba. At yan ang buhay na Diyos." Nagalit ang hari at siya po ay bigla pong pinasunggaban at tinalian at itinapon sa lions den. Alam nyo, ang sabi po ng Bible, hindi po kinain ng leon ito pong si Daniel. Why? Iniligtas siya ng Diyos na kanyang sinasamba sa bunganga ng mga leon. Alam nyo, katulad din po ni Shadrach, Meshach at Abednego, itinapon din po sila sa pugon na pinainit ng makapitong beses. Pero wala din po silang sinamba. Iniligtas din sila ng Diyos dahil walang silang sinambang Diyos kundi Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, Diyos na may kapangyarihan magbigay ng apoy at mag-alis ng apoy, Diyos na kailanman hindi po nagmamaliw ang kanyang pangako. Nung nakita ng hari na si Daniel ay hindi po nakinain ng leon, natuwa ang hari.
kung paano nakita rin ng hari na hindi po kailanman nilamon ng apoy si Shadrach, Meshach, Abednego, natuwa siya. At alam nyo, dineclare ng mga haring ito, tulad ng haring Nebuchadnezzar at maging si Belshazzar, ang sabi niya, mula ngayon, nilalagdan ko, walang ibang Diyos na sasambahin ang lahat ng tao, kundi ang Diyos ni Daniel, ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Sa Bible, makikita po ninyo sa Book of Exodus, chapter 20, beginning verse 1 up to 17, isa-summarize ko, nandiyan dyan ang 10 utos ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Naku, tinutulugan ako ng iba. Nandiyan ba kayo? Anong ibig kong sabihin? Unang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Yan ang unang utos. Wala ka daw ibang Diyos na sasambahin kundi siya lang. Si Yahweh, yung may gawa ng langit at ang lupa. Pangalawang utos, huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kay larawan o ribulto ng anuman nilalang na nasa langit, nasa lupa, at sa ilalim ng lupa. Ni huwag kang yuyukod sa mga Diyos-Diyosang ito, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan kita mula sa 3 at 4 na sa ating lahi. Ngunit ang sino mang iibig sa akin ay aking pagpapalain. Napansin niyo po yung word dito na huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan ay kunwaring Diyos. Kaya nga Diyos-Diyosan. Parang ganito yun jeep-jeepan. Gagawa ka ng maliit na jeep. Jeep-jeepan yan. Kutsi-kutsihan. Ayan. Bahay-bahayan. So, ibig sabihin, doon pa lamang sa word na huwag kang magkaroon ng ibang ng Diyos maliban sa akin o kay Diyos-Diyosan, galit ang Diyos. Why? Dahil ang Diyos ay Espiritu at dapat mo siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pangatlong utos. Tingnan niyo po yung pangatlong utos. Unang utos sa pangalawang utos, Diyos-Diyosan ang pinag-uusapan na huwag kang magkakaroon. Why? Tingnan po ninyo, pag magkaroon ka pala ng Diyos-Diyosan, ang sabi ng Bible ay susumpain ka mula sa 3 hanggang sa 4 na sa lahi. Ang sabi ng Psalm 135, beginning verse 3 up to 8, di lang sabi ng iba, hindi kasi kapag meron ka ng ganyan, parang naalala mo ang Diyos, para lang niyang larawan ng iyong ina na naalala mo siya. Sandali. Iba yung larawan ng inay mo at ng tatay mo at ng lolo mo. Dahil kilala mo yun. Pero itong mga Diyos-Diyosan na nakikita mo ngayon, kanino mukha? May relasyon ka ba doon sa mukha na yon? May kausap ba ako dito? Meron ka bang relasyon doon sa mukha na yon? Di parang mo na rin sinasabing, kunwaring ina mo. Kunwaring kapatid mo. Kunwaring lolo mo. Di po ba? Kasi hindi mo alam kung kanino mukha yun. Ang tanong, bakit mistisa? Kasi kinopya po yan sa mga taga Middle East. Santo Niño. Okay, anong itsura ni Santo Niño? Pumunta po kayo sa mismong sa Italy o kaya sa Spain. Lahat ng bata po doon mukhang Santo Niño. Why? Dahil galing po doon ang Diyos-Diyosan na dala ni Magellan, na pinasamba ng mga Kastila pong ito sa mga Pilipino na nakabahag. Kaya ang dala-dala ni Magellan noon ay Santo Niño. At iti pinasamba. Yung iba ayaw sumamba. Dala-dala naman nila ay cross. At kapag hindi po sinamba yung cross na yon, babalik rin po nila espada. At pinapatay ang mga Pilipino noon. Hanggang napilitan na ang mga tao na
sumamba, pumunta sa simbahan, at sumamba sa Diyos-Diyosan, ginawa po nila. Alam po ninyo, dahil sa kamangmangan ng mga Pilipino, sumunod na lang po sila. Pero dumating yung panahon na ang Biblia ay dumating sa Pilipinas, nadala po ito ng mga Amerikano, doon na nabuksan ang isipan ng maraming tao. At sila ay natutong sumamba sa Diyos dahil nalaman nila ang Diyos pala ay hindi po rebulto na nabibili. Saan ka nakakita? Bibili ka ng maliit na rebulto at pagkatapos noon, pupunta ka sa pare, pabibindisyonan mo. Alin ngayon ang powerful? Yung pare o yung Diyos-Diyosan? Ano yun? Adi yung pare. Bakit? Siya nagbigay ng bindisyon. Mga kapatid, basahin po natin ang sinasabi ng Bible sa book of Psalm 135 verse 3 up to 8. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat na papuri. Siya rin nga ang pumili kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang pinili niya at kinupkop. Okay. Alam nyo, sabi niya, nalalaman kong si Yahweh ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyosan naglipana. Grabe, no? Naglipana. Ang dami naman talaga eh. Sobrang dami. Okay. Nilikhan niya itong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis. Sa kanya rin nagmumula itong hanging umiihip. Pinuksan niyang Ehipto bawat anak ng panganay, maging tao'y maging hayop, ang panganay ay namatay. Pansinin niyo nagpakita siya roon ng gawang kamangha-mangha. Kita niyo? Upang kanyang pagdusahin at aparaoy kanyang bansa. Ang point ko dito, binanggit po doon yung Diyos-Diyosan. Sa Psalm 115, verse 3 up to 8, mababasa nyo din po doon ang Diyos ng mga bansa ay, sabi nila, mukhang tao, ay sadya. Tingnan niyo mabuti ito, ha? Ang Diyos namin nasa langit, sabi ni David. Naroon ang Diyos namin at ang kanyang ginawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto, makinig na mabuti, ginawa sa ginto at pilak ang kanilang mga Diyos. Ang kanilang mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. At hindi rin makakita mga matang sadyang-sadya. Kaganda pa nga, may kilay pa nga eh. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga. At hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Ang tatangos nga eh. Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay, mayroon din, ngunit hindi may hakbang. Bakit? Nakapako. Okay? Ni wala kang marinig kahit munting tinig man lang. Ito ngayon, ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Na ano? Bingi, bulag, pipi. Paralyzed at hindi makihagbang. Kaya ang Diyos nating sinasamba ay may gawa ng langit at ang lupa. Sabi ng Book of Acts chapter 7 verse 49. Ang sabi niya doon, ang Diyos, ang langit, ang aking trono, sabi ng Panginoon. At ang lupa
ang tuntungan ng aking mga paa. Di ba? Ano pang bahay ang itatayo ninyo para sa akin? O anong lugar ang pagpapahingan ko? Tignan nyo ngayon, ang maraming bahay ng tao ngayon, bumibili ng kanilang maliliit na bahay-bahayang altar at inilagay doon ang kanilang Diyos-Diyosan. Ay nakalagay nga sa Biblia, langit ang kanyang trono, lupa ang tuntungan ng kanyang paa. Maliit o malaki? Sobra. Imagine nga ninyo, langit ang trono, lupa ang tuntungan ng kanyang paa. Abay, long-legged si Lord. Sobrang laki. Pagkatapos nun, pinaliit mo, bumili ka, at nung bumili ka, tinawaran mo pa, magkano to ngayon? Ay, swerte po yan, sir. Kulay berde po ang damit po niyan. Magkano nga? Dati po 2,000 pero gawin nyo na lang pong 1,800. Mahal-mahal naman yan. Ay, ivory po ang mukha po nito, sir. Magtatawaran pa kayo. Natatawaran ba ang Diyos? Mga kapatid, alin ang dapat maglingkod? Yung gumawa o yung ginawa? Lakas eh. Alin ang powerful? Yung gumawa o yung ginawa? Yung gumawa. Bakit mo sinasamba ang iyong ginawa? O di kay hangal? Hindi nagbibigay ng buhay ang mga bagay na ginawa ng tao. Ang nagbibigay lang ng buhay ay ang Diyos na gumawa sa tao. Kaya sasambahin mo siya sa espiritu at sa katotohanan. Ay, naku, Bishop Art, kung makita mo yung yung dancing Santo Niño, gumagano. Sino sumasayaw? Di kayo may hawak. Sino sumasayaw? Di kayo may hawak, gaganon-ganon pa. Dancing daw. Mayroon pa raw dancing sun. Hindi pwedeng sumayaw ang araw. Ano, para mo na rin sinasabing may dancing moon? Mga kapatid, lahat ng ito ay against sa Biblia. Basahin po natin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 19 up to 21. Mahalagang-mahalaga po ito. J1 family, God want to bless you more. Amen? Now, basa, sabi dito, anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may Diyos-Diyos? Sinasabi ko ba ang Diyos-Diyosan o ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano, remember the word pagan, pagano, ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo. Demonyo daw. At hindi sa Diyos. At ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Sabi ng Panginoon, hindi rin kayo maaaring makisalo ng sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng demonyo. Napansin niyo po ngayon, inaalayan ng pagkain yung Diyos-Diyosan. Mga kapatid, ang nakalagay sa Biblia, demonyo. Why? Lahat ng mga bagay na sasambahin mo, maliban sa Diyos na may gawa ng langit at ang lupa, ang tawag po dyan ay demonyo. At hindi rin daw po papasok ang taong sumasamba sa Diyos-Diyosan sa langit. Revelation chapter 21 verse 8. Tingnan nyo, hindi papasok sa langit pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan.
Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mangkukulam, mga kahalayan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mamamatay tao, di ba nakalagay doon? At mga makikiapid at ng mga mangkukulam at ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila'y sa lawa na nagliliyab na asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Paano ka papapasukin sa langit? Hindi mo naman sinamba ang Diyos. Ang sinamba mo'y maliit na Diyos-Diyosan. Tapos sabihin mo, Lord, sinamba po kita. Bumili po ako. Ang mahal-mahal. Sasabihin ng Diyos, excuse me, hindi ako ganon. Ano ako pipitsugin? Mabibili mo ba ang Diyos? Di ba ako ang bumili sa inyo? Inihandog ko ang aking anak na si Jesucristo, bumaba siya sa lupa, itinigis niya ang kanyang sariwang dugo. Yon ang pinambili niya sa sangkatauhan para ang tao ay maligtas. Kaya tingnan niyo ang sinasabi ng 1 Peter chapter 1 verse 18 up to 19. Ang word ni Lord ay ganito. Hindi ka raw binili sa ginto at pilak, kundi ang pinambili niya sa iyo ay dugo niya. Kaya alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Sabi mo sa katabi mo, tinubos tayo. Ibig sabihin ng tinubos, nakasangla ka dati sa kamay ng dyablo. Tinubos ka, hindi ng ginto at ng pilak, kundi ang pinantubos sa iyo ay dugo ni Kristo. Sabi ng verse 19, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Mga kapatid, wala tayong ibang sasambahin kundi ang Diyos. Ito ang reason kung bakit tayo po'y nakapikit o kaya tayo po'y pumapalakpak, lumuluhod po tayo. Why? Dahil masakit man ang katotohanan magpapalaya sa atin. Hindi pwedeng bilhin ang Diyos. Ang Diyos ang bumili sa atin. Ako rin po'y ganyan dati. Sobra ko pong pagkapanatiko ko. Bakit? Sinasamba ko ang aming pong Diyos-Diyosan. Laging nasa pitaka ko ang picture nung senior daw na Santo Niño. Sandali nga, bakit tinawag mong senior? Di ba ninyo bata? Bakit mo tinawag na senior? O di matanda? Hindi mo maintindihan. Senior Santo Niño. Matandang bata. Hindi mo maintindihan. Ito pa matindi. Sabi nung iba, hindi raw sinasamba si Maria. Alam niyo bang ibig sabihin po ng Aba, Ginoong Maria? Ang ibig sabihin ng Aba, Ginoong Maria, ibig sabihin ng Ginoo, Diyos. Bakit? Dahil siya'y anak daw ng Diyos na si Jesucristo. Hindi po. Ginawa lang po si Maria na lalagyan para maipanganak lang si Jesus para sa kanyang pagkakatawang tao. Kaya nga, nagkatawang tao. Diyos na nasa langit, bumaba sa lupa, kumuha po siya ng isang babae na birhen at pumunta siya doon para sa gayon ipanganak siya na may dugo. Dahil walang dugo ang Diyos. Dahil yung dugo niya na manggagaling sa kanyang kapanganakang pisikal, ang siyang ihahandog niya para sa pantubos sa iyo at para sa akin. Kaya ang sabi ni Maria ngayon nung siya kinausap ng mga anghel, Maria, ikay magbubuntis
Birhen po ako. Oo. At ang iyong dadalhin ay anak ng Diyos. Nung nalaman ni Jose na buntis si Maria, gusto kagad layuan. Kinausap naman ng anghel si Jose, huwag mo layuan si Maria dahil ang kanyang dinadala ay anak ng Diyos. Ito na ngayon, nung nagbuntis si Maria, ang sabi niya sa Lucas chapter 1, verse 45 up to 46. Ang sabi niya, pinumpuri kita o Diyos, marapat ka lang katakutan. Ang puso ko'y nagagalak at natutuwa ang aking kaluluwa dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Lucas chapter 1 verse 45 up to 46. So pansinin po nyo doon, bakit binigkas ni Maria na natutuwa siya at nagagalak ang kanyang kaluluwa at spirito? Dahil sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Kasi siya rin po isang makasalanan. Hindi po pwedeng sabihin ng isang tao na siya ay nagpupuri sa Diyos na may tagapagligtas kung siya ay hindi nagkasala. Lahat ng tao, Romans chapter 1 Corinthians chapter, sandali ba ako yung nagkamali? Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short from the glory of God. Kaya noon nagbuntis siya, alam niyang ang pinagbubuntis niya ay anak ng kataas-taasan Diyos, natuwa siya. Natuwa siya. Kaya ang word ngayon dito, mga kapatid, si Maria, matapos po siyang manganak, may panganak niya si Jesus, nagsama na silang mag-asawa dahil pinakasalan ni Jose si Maria. At nagkaanak sila ng marami. Ano? Bishop Art? Maraming anak si Maria? Opo. At yan ay mababasa po ninyo kung ako hindi nagkakamali. Doon yata sa Matthew chapter 15 verse 53. O tama yung verse ko. Ang dami niyang naging anak. Kaya hindi siya nananatiling birhen. Katulad yun na rin po. Kaya napansin ninyo, nung siya po'y namatay, hindi na binigkas sa Biblia. Bakit? Hindi na po siya. Tapos na po yung kanya pong tungkulin. Nung siya po'y namatay, hindi na po pinag-usapan. Bakit? Ordinaryo lang pong tao si Maria. Basahin ninyo. Sabi po ng Bible sa Lucas chapter 11, verse 20, sandali ha, baka ako'y magkamali. Lucas chapter 11, verse 27 up to 28. Ang sabi ng mga tao, mapalad. Sabi niya dito, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Woo! Grabe! Kaya sabi ko sa yung katabi, bigyan mo ng high five, ang palad natin. Pero yung ang tinutukoy nung babae na yon ay yung pong ina ni Jesus Christ sa laman, si Maria. Pero sumagot si Jesus mas mapalad ang tao na sumusunod sa aking mga salita. Kaya mapalad ka. Amen! Hallelujah! Kaya napansin po ninyo, si Maria nung naubusan ng alak doon sa kasalan sa Cana, lumapit siya kay Jesus at sabi niya, Jesus, naubusan ng alak. Anong
Anong sagot ni Jesus Christ sa kanya? Babae, anong pakialam ko sa iyo? At hindi ng word na yun. John chapter 2, verse 3 up to 4, up to 5. Sabi niya, sa ibang translation, ginang, huwag niyo po akong pangunahan. Why? Dahil hindi pa dumarating yung panahon na gagawa ng milagro si Jesus. Pero, ang maganda nito, ginamit din si Maria na mapilitan ng gumawa si Jesus ng milagro. Kaya kung si Maria ay makapangyarihan, di siya nang gumawa ng alak. Ano ngayon ang sabi ni Maria sa mga tao? Sundin ninyo ang lahat ng sasabihin ni Jesus. Kaya nung si Jesus ay nagsalita, punuin ninyo ng tubig yung mga tapayan. Pinuno naman kagad nila. Pagkatapos nun, sumarok kayo. Sumalok naman. Ibigay ninyo sa tagapanguna ng kasalan at tikman. Tinikman. Naging alak. Sandali. Yung iba naman po dyan nagsabi, kung si Jesus Christ yung gumawa ng alak o di dapat pala uminom ng alak. Mali ho. Wala akong nabasa sa Biblia na yung alak na ginawa ni Jesus may nalasing. Lahat po ay nasarapan. Bakit? Bakit nasarapan? Sandali. Ang alak na ginawa ni Jesus made of water. Hindi po made of grapes or hay. May kausap ako? Okay. Balik tayo muli dito. Kaya, mapasanin ninyo, si Mary mismo ang nagsabi, sundin ninyo ang lahat ng sasabihin ni Jesus. Si Mary nga ang nagsasabi. Tapos ngayon, itong mga tao, sinasamba nila si Mary, aba, Ginoong Maria. Anong muling ibig sabihin ng Ginoo? Diyos. Kaya tingnan niyo sa Bisaya, Ginoo. Ibig sabihin, Diyos ko. Aba, Ginoo. Beloved brothers and sisters, we are worshiping Jesus, the Son of the living God, the Creator of heavens and the earth, in spirit and in truth. Mga kapatid, sa Biblia, pag binasag na po natin yan, itutuwid ka sa iyong maling paniniwala. Magpasalamat ka. Kaya sinabi ni Jesus Christ, mas mapalad ang sino man nakakarinig ng aking salita at isinasagawa nito. Amen? Now, balikan po natin. Ang word ngayon, paano ka sasamba? People in the Bible who worship God. Si Miriam. Si Miriam po mga kapatid, nung nakita niya milagro ng Diyos na buhay, kinuha niya ang tamburin at siya'y nagsasayaw at sumamba sa Diyos na buhay kasama yung mga kababaihan. Kaya kapag kayo po'y sumasamba, sumayaw po kayo. Hindi sinabing, ikaw ay tumindig laang. Sayaw. Kasama ang pagsayaw pagdating sa pagsamba. Kaya dito po sa J1 Church, sumasayaw po tayo at wala tayong pakialam sa sayaw ng iba. Maski kaliwat kanan man ang kanilang pagsayaw, walang problema. Ang mahalaga, sinasamba ang Diyos na buhay. Kaya dito mayroon po mga nagtatamburin. Para ano? Kayo po ay akitin, inggayuhin. At ba? Ingganyuhin. I'm sorry my word. Ingganyuhin. Tama ba yun, Edwin? Ha? Akayin, i-encourage na tayo po ay sumayaw. Kaya dito po sa church natin, talagang tayo sumasayaw. Amen? Maski ang sayaw mo, sayaw lasing, walang problema yun. Bakit? Ayun ang sayaw mo eh. Yes, yan po si Miriam. Nagsasayaw po sila. Pangalawa, si David. Si David, mga kapatid, walang ibang inisip kundi papurihan at parangalan ng Diyos. Sabi ng Psalm
2 Samuel chapter 22 verse 1. Actually, buong chapter yan. Pero ang sabi lang ni David dito, pagkatapos, sabi niya, inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh ng araw na iniligtas niya siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at kay Saul. Ang dami po niyan. Buong chapter, hindi ko na isasamaray. So, ang tao na alam niyang pinagtagumpay siya ni Yahweh, wala siyang magagawa kundi sambahin at sayawan at ideklara ang kabutihan ng Diyos sa kanya. Huwag kayong magagalit kay Bishop. Salita ng Diyos ang aking inihahayag. At panahon na may tuwid na ang ating pong mga pamumuhay pagdating po sa larangan ng pagsamba. Amen? Si Haring Solomon, siya ay gumawa ng templo. Pinuri niya ang Diyos na buhay. At ang sinabi niya, ako na anak ni David, ang siyang nagpatuloy sa paggawa ng templo. Why? Ang paggawa pala ng worship center ay isa pong pagbibigay pugay, pagpapasalamat at pagpaparangal sa ating Diyos. Kaya pala si David nag-ipon ng napakaraming ginto at pilak para lamang po makapagtayo ng tinatawag na worship center doon po sa Israel. Kaya naman nung natapos po itong gawin ni Haring Solomon, bumaba kaagad ang ulap at presensya ng Diyos at tinanggap ng Diyos ang lahat ng papuri at pagsamba ni Haring Solomon at ng mamamayang Israelita. Si Paul, walang iniisip kundi parangalan ng Diyos. Ang point ko ngayon dito, kung ikaw ay worshiper ni Lord, nagpapasalamat ka sa Kanya, you will always worship God in Spirit and in truth. Wherever you go, you can praise Him. Wherever you go, you can worship Him. And every time, every Sunday, come to the worship center and worship the King of Kings and the Lord of Glory. There is blessings in worship. At napansin po ninyo, ang inyong pong lingkod, binigyan ng Diyos ng napakaraming kanta na siyang kinakanta lahat po natin dito. Why? Every time na sinasamba ko ang Diyos, habang ako'y nag-devotion, kakantahan ako ng Panginoon at isusulat ko naman po ito at kasama po kagad dito ang melody. Tulad po kanina, bago ako pumunta dito, the Lord give me a new song. Why? Pag ang Diyos ay natuwa sa iyo, hallelujah, ibubuhos niya ang kapangyarihan niya sa iyo. Say hallelujah! Kaya akala ninyo parang ritual lang ang inyong pagpunta sa worship center to honor God? No! Ang Diyos ang una naghihintay at nakangiti. Bakit? Muli siyang pupurihin ng kanyang mga anak na kanyang tinubos. Bakit kanya tinubos? Tanay mo sa katabi mo, bakit ka tinubos ng Diyos? Kaya ka tinubos ng Diyos dahil mahalaga ka sa Kanya. Kaya Kanya binigyan ng tinig para papurihan Siya. Kaya ikaw ay Kanyang minahal para sambahin Siya. Kaya ang sabi niya, dumating ng panahon at ngayon na nga na ang lahat ng taong sasamba sa Diyos ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit Espiritu at katotohanan? Dahil naniniwala ka sa puso at isipan mo ang lahat ng ginagawa mong pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. At yun talaga ang katotohanan. Bakit katotohanan? Hindi Diyos-Diyosan, kundi tunay na Diyos. Hindi kunwa-kunwarian pagsamba, kundi totoong pagsamba. Bakit? Ina-acknowledge ng lahat ng mga anak ng Diyos na totoo, na walang ibang tagapagligtas sa kanila kundi si Jesucristo na namatay, inilibing at muling nabuhay.
Kaya naman ang pangako niya, lahat ng sasamba sa Kanya, dadali niya silang lahat sa buhay na walang hanggan doon sa Kanyang kaharian. Say hallelujah! Now, paano natin ito gagawin? Meron pong 4 na application ng worship. Okay? 4 ways to worship God in His Spirit and in truth. Alam niyo mga kapatid, come on, look at me here. Sinong in love kay Lord? Ang totoo, ang tunay na nananalig sa Diyos, sa Kanya, pinakamahalaga na ang Diyos ay mapapurihan niya. Worship God in Spirit. Bakit Spirit? Hindi mo siya nakikita. Pero naniniwala ka na habang sinasamba mo siya, pinapanood ka niya at tinatanggap niya ang iyong pagsamba. In Spirit. Bakit in truth? Kasi hindi ka sumasamba sa kapirasong kahoy, sa kapirasong bato, sa kapirasong ginto at pilak. Then naniniwala ka, hindi nabubuhat ang Diyos ang bumubuhat sa iyo. Truth. Bakit in spirit and in truth, tinatanggap mo na siya ang nagbigay ng buhay sa iyo? Truth. Naniniwala ka na pag pinaglingkuran mo siya, i-bless ka niya. Truth, it is because naniniwala kang siya ang life giver at siya ang iyong great healer. Say hallelujah. Mga kapatid, walang ibang sasambahin ang sino man sa atin, kundi yung Diyos lang na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Number 1, ang una mong gagawin ng pagsamba, to bow, to praise God, and to kneel. Kaya dumarating yung time, makikita niyo po dito, may lumuluhod po. We bow down. Pag sinabi natin bow down, gumaganoon po tayo. Alam niyo, kung mayroon tayong pasisikatin sa buhay natin, ayan Diyos. Ulitin ko muli, kung mayroon kang pasisikatin sa buhay, si Jesus. Hindi yung ibang tao ang pasisikatin mo. Dahil kapag mayroon kang hinahangaan, lagi mong binibigkas yun at ginagaya. Kung mayroon ka mang hinahangaan na dapat mong gayahin, si Jesus Christ lang yun. Say hallelujah. Bakit mo siya gagayahin? Dahil siya ang tagapagligtas mo. Siya ang pinaka-buhay mo. Siya ang pinaka-idol mo. Tama ba? Pangalawa, spreading hands in gratitude for what has been or will be accomplished. Kaya meron po tinatawag kanina, ulitin ko upang yumuko, upang purihin ang Diyos, upang lumuhod. Pangalawa, patataas ang mga kamay bilang pasasalamat at sa pagganap na o matupad ang mga bagay na yon. Why? Kailangan mo maintindihan. Patataas ang kamay bilang pasasalamat sa naganap na o matutupad pa lang. That's why learn to raise your hands. Iyan ang uri ng pagsamba. Kaya hindi yung nakaganon ka lang at nakataas ang kamay ng isa. Alam mo, huwag mong pupulaan ang nagtataas ng kamay. Mabaho ang kilikili po kasi.
Mga kapatid, hindi, pag sumasamba ka, hindi mo mapapansin ang baho ng katabi mo. O kayo naman, na mababaho ang kilikili. Abay, bumili naman kayo ng deodorant para wala namang sagabal sa pagsamba ng katabi mo. Bishop, hindi yata nagmumug rin katabi ko. Ay, magmumug naman po kayo, mag-toothbrush, maghiso. Para na mawalang sagabal sa inyong mga katabi na titingin-tingin sa iyo. O, nandito maraming dentist natin. Magpaayos kayo ng mga ngipin. Pangatlo, to thank God through songs. Kaya tayo kumakanta, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kaya minsan sinasabi natin, kailanman, Lord, di mo ako pinabayaan. Kailanman, Panginoon, di mo ako iniiwan. Actually, yung mga songs na yan, yun ang pasasalamat natin sa Kanya. Kaya sinasabi natin, Lord, purihin ka, pasalamatan ka. And the last one, prayer. The highest form of worship. Ano bang prayer? Pag ikay nagpipray, kinakausap mo ang Diyos. Nagbabasa ka ng Word of God, kinakausap ka ng Diyos. Pag ikaw naman nagpipray, kinakausap mo ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang tunay na worship, kasama ang pagsayaw, pagtaas ng kamay, pagluhod, hallelujah, pagyuko, pagkanta, lahat ng yan ay uri ng pagsamba. Mga minamahal, as I close, kung dumating yung time sa buhay mo na hindi mo napaparangalan ng Diyos dahil hindi ka makapakali na wala ka nakikitang Diyos-Diyosan, magbago ka na ng isip. Pumikit ka, sambahin mo ang Diyos na lumikha sa iyo, at ang Diyos ay matutuwa sa buhay mo. Amen? At kung dumating din yung time na nalaman mo ito at para nasasaktan ka, masakit po talaga ang katotohanan, pero yan ang magpapalaya sa iyo. Kaya ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. Lahat na nagmamahal sa Diyos, tumayo at sabihin natin sa Kanyang, ibigin natin siya ng buong puso. Thank you, Lord Jesus. Itaas ang kamay at sabihin natin, ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Nakatuon ang isip at ng Diyos sa oras na ito. Walang higit kami mamahalin, wala na nang ibang sasambahin, dahil ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Ang utos mo ang aming susundin. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas,
isip at kaluluwa habang may hininga paglingkuran at papurihan ka. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may hininga paglingkuran at papurihan ka. Puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Nangingin sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may hininga paglingkuran at papurihan. Ilagay ang kamay sa dibdib for the last time. Ibigin ka, nangingin sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa habang may hininga paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Paglingkuran at papurihan ka. Yumuko tayong lahat sa oras na ito. Humingi tayo ng tawad sa Diyos kung dumating yung panahon na tayo po hindi sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kung binabaliwala natin ang presensya niya, kung inuuna po natin, hayaan po ninyo na ang buhay natin ay sa Diyos lang. Kung hindi mo siya sinasayawan, kung hindi mo siya tinataasan ng kamay, kung hindi mo siya nilulukuran, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, ask God's forgiveness right now. Humingi po tayo ng tawad. Jesus. Yes, Lord Jesus. At sabihin natin, Panginoon, ang buhay ko'y sa iyo lang. Sasambahin kita sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, patawarin mo akong lubos sa lahat kong pagkukulang, sa kakulangan ng pagsamba sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo din ako kung ako'y sumamba sa Diyos-Diyosan sa nakaraang mga panahon. Nalalaman ko ngayon ng katotohanan, sasambahin ka lang sa Espiritu at katotohanan. Lord Jesus, itinatakwil ko lahat ng Diyos-Diyosan, lahat ng pagkukunwaring pagsamba. Lord, ikaw lang ang maparangalan sa aking buhay. Linisin mo akong lubos ng banal mong dugo. Maghari kang lubos sa puso ko
at lagi kitang sasambahin sa espiritu at katotohanan. At dinideklara ko ngayon, ang Diyos ko'y buhay, nagkatawang tao, namatay, inilibing, muling nabuhay. Hindi siya rebulto, hindi siya Diyos-Diyosan, kundi Diyos na buhay, na nananahan sa aking buhay. Thank you, Lord Jesus, for your amazing love to me. In Jesus' name. Ako na lang mananalangin. Lord Jesus, I pray, lahat ng sumamba sa iyo, panatiliin nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Lahat ng sumasamba sa iyo sa Espiritu ng katotohanan, buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ang pagpapala na kanilang kailangan. Hallelujah. I pray, Lord, ang kagalingan na nagbubuhat sa iyo ang dumaloy sa lahat ng sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Payamanin mo ang iyong mga anak at mabuhay ng may tagumpay. God, I give you praise for blessing your people today. In Jesus' name. Tanggapin mo ang blessings ni Lord sa iyo dahil sinamba mo siya sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name, I declare, lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi ng Amen. And Amen! Praise the Lord!